Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang unang kabanata ng Gawa. Basahin natin. Minamahal kong Theophilus, sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain, hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, "Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo." Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw, ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Ang aklat ng Gawa ay pagpapatuloy ng aklat ng Lucas. Ito ay isinulat ng isang manggagamot na inutusan ni Theophilus na alamin ang katotohanan sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus at ang kanyang mga tagasunod. Nagsimula ang kanyang pagsasalaysay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mababasa natin dito na sa loob ng 40 araw, maraming beses nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ito ay pagpapatunay sa lahat na siya nga ay nabuhay muli. Makikita din natin dito ang bilin ni Jesus na huwag muna silang umalis sa Jerusalem at tanggapin ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Ito ang pagbabautismo ng apoy na sinasabi ni Jesus sa kanila. Sino nga ba ang banal na Espiritu? Ituloy natin ang ating pagbabasa. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, "Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo." Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may 2 lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik." Nagtatanong ang mga tagasunod ni Jesus
kung kailan muling maitataguyod ang kaharian ng Israel. Ito kasi ang nasa kasulatan na gagawin ng Mesayas ng Diyos. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi kinikilala ng iba na si Jesus nga ang Mesayas. At dito ay inulit ni Jesus na walang nakakaalam kung kailan nga ito mangyayari. Ang pagtataguyod muli ng kaharian ng Israel ay matutupad sa pagbabalik ni Jesus sa lupa. Kailangan nating tandaan ito, mga kapatid, sapagkat napakarami ang nalilinlang na mga huwad na propeta na nagsasabing alam nila kung kailan ang pagbabalik ni Jesus. Ito ang sinabi ni Jesus bago siya namatay. At ito rin ang sinabi niya sa muling pagkabuhay. Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ngunit iniwan ni Jesus sa mga tagasunod ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay ang pagpapagaling ng mga may sakit, muling magpakita sa mga bulag, magparinig sa mga bingi, at iba pa. Kapangyarihang magturo at malaman ang mga bagay tungkol kay Jesus at sa Diyos Ama. Malaman ang mga bagay tungkol sa langit. Katulad ng mga ginawa ni Jesus bago siya mamatay, ito rin ang mga gagawin ng mga tagasunod ni Jesus. Ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila upang sila ay paniwalaan sa kanilang pamamalita ng magandang balita. Kung si Jesus ay hinihingan ng mga himala upang sila ay maniwala, ganun din ang mangyayari sa mga tagasunod. Ang banal na Espiritu ang magbibigay lakas sa atin kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok at dagok ng buhay. Ang banal na Espiritu ang maggagabay sa atin maging matatag, malaman ang tama sa mali, magtama sa ating maling paniniwala at pamumuhay. Ang banal na Espiritu rin ang siyang tutulong at magpapalakas ng ating loob ng mga sumusunod sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang isang paalaala na taglay natin ang pangalan ni Jesus dito sa lupa. Ang bilin ni Jesus ay hinding-hindi niya tayo iiwan at ang banal na Espiritu ang Kanyang alay para sa atin dito sa lupa. Basahin natin. Pumili ang mga apostol na kapalit ni Judas. Pagkatapos noon, bumalik ang mga apostol sa Jerusalem galing sa bundok ng mga Olibo. Ang bundok na ito ay halos 1 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto na nasa itaas ng bahay na tinutuluyan nila. Sila ay sina Pedro, si Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alphaeus, Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus, at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Na mga araw na yon, nagtipon ang mga 120 mananampalataya. Tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan
na ipinahayag ng banal na espiritu noong una sa pamamagitan ni David. Ito ay tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kasama natin siya bilang apostol at may bahagi siya sa aming gawain. Pero bumili si Judas ng lupa mula sa perang isinuhol sa kanya sa pagtatraidor kay Jesus. At doon ay pasubsob siyang nahulog, pumutok ang tiyan niya at lumabas ang kanyang bituka. Nalaman ito ng lahat ng tao sa Jerusalem, kaya tinawag nila ang lugar na yon na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa mga salmo, pabayaan na lang ang kanyang tirahan at dapat walang tumira roon. At nasusulat din, ibibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Dito ay nagsalita si Pedro ukol sa nangyari kay Judas, na ang ginawang pagkanulo nito kay Jesus ay kasatuparan ng kasulatan. Malalaman natin dito ang kinahinatnan ni Judas, na bumili siya ng lupa, ngunit hindi ito magagamit. Sa ibang salaysay tulad ng aklat ng Mateo, sinasabing si Judas ay nagbigti. Dito mababasa naman natin na siya ay namatay at pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Maaari naman kasi na ang pagbibigti ni Judas ay sinundan lamang ng salaysay natin dito. Hindi naman kasi malayo na ito nga ang mga pangyayari. Tinuturuan din tayo ng mga pangyayaring ito, ang pagkanulo at pagkamatay ni Judas ay naisulat na sa kasulatan. Karagdagang patunay lamang ito para sa atin sa kasalukuyan sa totoong katauhan ni Hesukristo. Ganun pa man, malaki ang hamon sa kanilang mga tagasunod. Kung sila ay totoong naniniwala kay Jesus, alam nilang kailangan nilang sumunod sa kanyang habilin, na ipamalita ang magandang balita sa buong mundo. Basahin natin. Kaya kinakailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas, na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglingkod sa Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa mundo, mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Jesus sa langit. Kaya 2 lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas o Justus. At bago sila pumili, nanalangin sila. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipaalam nyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin nyo na maging apostol bilang kapalit ni Judas. Sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila, at ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ang idinagdag sa 11 apostoles. 2 tao ang kanilang pinagpilian na humalinhin kay Judas. Ito ay mga taong nakasama nila mula nang magsimulang magturo si Jesus hanggang sa kanyang pagbalik sa langit. Kung iisipin natin, paano nga naman malalaman ng mga tagasunod
kung sino sa dalawa ang mas karapat-dapat na makasama nilang maging apostoles. At makikita natin dito ang kanilang paghingi ng gabay sa Diyos Ama. Naaalala mo pa ba, kapatid, ang sinabi ni Jesus nang siya ay nasa Getsemane bago siya hulihin, litisin at ipako sa krus? Hindi ang aking kalooban, ngunit ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya naman sila ay nagdasal nang mangyari ang kalooban ng Diyos. Mabuting matandaan natin ito para maging gabay sa ating buhay sa kasalukuyan, na ang dapat nating gawin sa lahat ng panahon ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Si Matyas ang napili sa palabunutan at nabuong muli ang 12 apostoles. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, maraming pagkakataon na kailangan natin magdesisyon sa ating gagawin sa buhay. Araw-araw ay namimili tayo kung ano ang kailangan nating gawin. Nasa isip ba nating alamin kung ano nga ang kalooban ng Diyos? Kadalasan ay pinipili lamang natin kung ano ang mas madali para sa atin. Tinitingnan ba natin kung ang madali sa atin ay tama? Madalas, pinipili natin kung ano ang gusto natin. Tinitingnan ba natin kung ang gusto natin ay tama? Sa mga ganitong pagkakataon ay kailangan nating isapuso na sundin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa mga maliliit at malalaking desisyon sa ating buhay. Nang sa ganoon ay mabigyang kalwalhatian natin ang may kapal. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa unang kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.